Ephesians chapter 5, verses 6 to 10. Ayan. Sundan na lamang po ng inyong paningin, aking babasahin. Sige po. Ephesians chapter 5, verse 6 and said, "Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth." Verse 10, proving what is acceptable unto the Lord. Tayo po yung sandaling manalangin. Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw po na ito, Panginoon. Salamat po sa mga awitin, sa panalangin, at sa araw kung saan kami po inyong dinako sa lugar nito upang mag-aral ng iyong mga salita. O Diyos, dalangin po namin na tunay nga po na wala po kaming may kukubli sa inyong banal na harapan. Kaya po anumang pong karumihan na inyong nakikita sa aming puso, sa aming isipan, dalangin po namin na kami po ay inyong linisin, na wala pong maging hadlang sa biyaya ng inyong mga salita ay aming tatanggapin. Magbigay po nawa ito ng hamon at pagbabago sa aming buhay. Puspusan niyo po nawa kami ng makalangit na katalinuhan, Lord. Buksan niyo po nawa ang aming mga puso ng inyong mga salita na aming maririnig ay maging kalakasan at katatagan po ng aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming kalagitnaan at kayo lamang po ang may taas. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Makaupo na po ang bawat isa. Muli po isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. At kanina po sa scripture reading, ang binasa po natin ay ang Philippians chapter 2. Binasa po natin ang verses 12 hanggang 16. So may tanong po muna po ako sa inyo. Sino po sa inyo ang mahilig mag-exercise? Ulitin ko po, sino po sa inyo ang mahilig mag-exercise? Tanong nyo nga po yung katabi nyo kung mahilig po siyang mag-exercise. Mahilig kumain. Yan tayo lahat, mahilig kumain. Ayan. So, dito po sa topic po natin, pag-uusapan natin, paano nga po ba tayo dapat lumakad kasama ng ating Panginoon. So, binasa po natin yung Philippians chapter 2, basahin ko po ulit. Sabi po dito, sa verse 12, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling." Tuloy po natin hanggang verse 16. "For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world." Verse 16, "Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain." Ayan. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. So kaya ko naman po inopen kung bakit po, tinanong ko po kayo kung bakit po kayo nag-exercise. Naranasan nyo na po bang sumali sa isang marathon? Ayan. Sino pong sumali na sa marathon? Triathlon, sumali na po ba? So wala? Wala pa rin? Ayan. So ako po, naranasan ko pong sumali sa isang marathon, yung hindi po ako nag-ensayo. Yung kabod lang sumali kasi gusto ko lang sumali. Una kasi required siya sa school. So, sumali po ako way back nung elementary tsaka ng high school ng Milo Marathon. Ayan. So, ako, gusto ko manalo. Pero wala akong practice. Pero gusto ko manalo. So, doon sa kalagitnaan po ng takbo, hindi ko po kayang tumakbo ng dire-diretso. So, ang pinaka-minimum po ata sa isang marathon is 3K para sa mga beginners, 5K para sa mga medium, tsaka 10K po. And so on and so forth. So, yun po ang isang marathon. Pero, ang hirap pong tumakbo. Mahirap pong tumakbo ng almost 3K na dire-diretso. So, ang ginagawa ko po, tatakbo, lalakad, tatakbo, lalakad. So, yung inaasahan ko na gusto ko manalo, hindi man po ako nanalo. Certificate lang yung meron ako.
So, at least, na-enjoy ko na tumakbo ako at sumali ako. So, bakit ko po inahalin tulad? Sabi po sa verse 12 sa Philippians chapter 2 verse 12, sabi po dito, "Wherefore, my beloved, as ye have already always obeyed, not as in my presence only, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling." So, doon ko po ipapasok yung connection sa ating topic ngayon na bilang isang mananampalataya, dapat let us work out our salvation. Sino po dito, sino po sa atin ang mananampalataya na po? Hindi po kayo believer. Lahat po tayo. Naniniwala po ako na lahat naman po tayo naniniwala at mayroong pananampalataya sa Panginoon. And that is a good thing that we are already have the faith in Christ. But it is also important that we must work out our salvation. Inulit ko po, work out our salvation. Hindi po ibig sabihin na mag-work po tayo para makamtan natin yung salvation, but rather we are already have the salvation, but we must keep on working it out. Diba? Sabi ko nga po, tinanong ko kung sino po nag-exercise sa inyo. Bakit po kayo nag-exercise? Para lumakas, para pumayat, para gumapo, para gumanda. Ayan. So, yun yung purpose ng pag-exercise. Ibig sabihin, meron na po kayong katawan, meron na po kayong muscle, meron na po kayong body na gusto nyong palakasin. And katulad po ng katawan ng isang tao na kumakain tayo ng maayos, natutulog tayo sa oras, nag-exercise tayo, ganun din sa ating pananampalataya. Na dapat pinapalakas natin ang ating pananampalataya. Kaya ang tanong, ano po bang klaseng exercise ang ginagawa natin para lumakas tayo sa ating pananampalataya? That's the question. So, katulad po sa body na kailangan i-workout ang ating salvation, katulad dun sa sinabi kong marathon na nilulook out ko na gusto ko manalo, ganun din tayo. Kasi one day, sabi dun sa Philippians 2 verse 16, sabi niya, "Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ." Ulitin ko po, "Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain." Isa pong magandang karanasan na kapag dumating ang ating Panginoong Hesukristo, ay tayo ay nakikigalak sa pagdating ng ating Diyos. At isang bagay na kapag dumating si Kristo at tayo ay nagalak, sapagkat alam natin ang ating binuno bilang isang Kristiyano, ating ginawa bilang isang Kristiyano ay may kabuluhan para sa ating Panginoon. Kasi di ba po, lagi pong tinuturo ni Pastor William, na kapag dumating na si Kristo, second coming, rapture, kukunin tayo lahat. So wala po nawang matira sa atin na narito. So kapag rapture, meron din po na sinabi doon na papahiran ang kanilang mga luha. Bakit po sabi dito that the day in the hold forth to the word of light, that I may rejoice in the day of Christ? Kasi po, merong magre-rejoice, merong iiyak. At yun po yung sinabi ko kanina, na sumali ako sa marathon, di ako nag-practice, di ako nanalo. Ganon din po tayo. Though we are saved, kukunin po tayo ng Panginoon, makakasama po natin ng Panginoon, pero wala po tayong reward. Kasi we did not labor or we did not work out our salvation. Kaya naman po mga kapatid, kung gusto po natin na sa pagdating ng ating Panginoon, we will rejoice na hindi tayo tumakbo in vain, neither labored in vain. Let us remember these 3 levels of kind of exercise sa ating Panginoon. Ang exercise lang po na tinuturo ng ating Panginoon is walk with God. Madali lang. Sino po ang hindi marunong maglakad dito? Maliban na lang po sa mga matatanda na at mahina na po ang tuhod at saka mga PWD. So lahat po tayo nakakalakad, tama? Nakakalakad po kayo. Nakakatakbo kayo kahit konti. Ayan. So, walk with God. Actually, yung
yung walk is a exercise po talaga. Kung mapapansin niyo po sa panahon natin, mas mataas ang bilang ng nagkakasakit. Kasi ang mga tao may kotse. Nagko-commute. Ayan. So, di na naglalakad. Madalang na lang maglakad. Minsan nga, pag pupunta ka ng church, tatawag ka pa ng tricycle kahit taga Maligaya ka lang eh. O kaya, kahit nasa papuntang Suizo, papahatid pa ako kay Paul eh. So, di ba? We are living in convenience. And yung walking sa panahon, kahit panahon ni Jesus, isipin po natin, hindi pa uso ang sasakyan, hindi pa uso ang kahit ano. Siguro, yung donkey or yung kabayo meron na. Pero sila ay naglalakad. At yung paglalakad na yon, ang purpose nila syempre, makalat ang salita ng Diyos at physically nakaka-affect ang paglalakad sa kanila. At sabi sa study, dun sa isa kong nakita sa isang reels sa Instagram, na effective daw ang paglalakad. Hindi lang sa mga bata, gayon din sa mga matatanda. Para nagagamit ang katawan para may lakas ang katawan. Kaya hindi nyo po kailangan, hindi lang po importante na kumakain tayo ng masustansya, importante din, ginagalaw-galaw din natin ang ating katawan. At ginagamit po natin ang ating katawan. And pinaka-minimum, bare minimum na exercise, walking. Kasi sino ba naman gusto mag-push up? Sino ba naman gustong everyday tumatakbo? Diba? Nakikita ko yung post ni Christine, ni Tintin, nagra-running siya, so maganda yon. So, diba, ang hirap simulan ng exercise, ang hirap simulan tumakbo. Mahirap po bang simulan maglakad? Hindi, tatayo ka lang, lalakad ka lang. Magmuni-muni. Ayan. So, tignan po natin ang tatlong klaseng paglalakad. Lalo na ang paglakad natin sa Espiritu o ang paglakad natin sa ating Panginoon. So, basahin po natin yung Ephesians chapter 5, verse 2. Sabi po dito, Ephesians 5, verse 2. Basahin ko po yung verse 1. Be therefore followers of God, as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us, an offering and a sacrifice to God, for a sweet smelling savor. So first level po ng kind of walk natin sa Panginoon is walk in love. Walk in love. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, walk in love. Yan. Yung ibang mga kabataan, kinikilig. Ibang love yung tinutukoy natin dito. So, walk in love, meaning the reason. Ano ang rason mo kung bakit ka lalakad? Ano ang rason mo kung bakit ka nagmamahal? Kaya po binasa natin yung Ephesians, sabi niya, be therefore followers of God as dear children, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. So yung first point po natin na walk in love, hindi po tayo makakalakad o ma-exercise ang ating paglakad sa Diyos kung hindi natin nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung hindi po natin naranasan ang kaligtasan. Kaya po tinatanong ko po kayo kanina, kung kayo po ay naligtas na. Amen? Yan. Kasi kung ikaw ay naligtas na, nauunawaan po natin, tayo na narito ngayon, nauunawaan po natin ang pag-ibig ng Diyos. At yun po ay nakapaloob sa John 3:16, sabi po doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, but whosoever believe on Him should not perish, but have everlasting life. So basahin din po natin, kung meron po kayong Bible dyan, buksan nyo po sa 1 John 4, basahin po natin 15 to 19. Paul, ayan, paki-flash. So sabi po dito, whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. And we have known and believed the love that God hath to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.
Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Last verse, verse 19. We love Him because He first loved us. If we really understand yung ginawa ng Diyos, alam natin yung rason natin bakit tayo lalakad sa ating Panginoon. Kaya ang unang tinuturo dito, therefore, followers of God as dear children, kung tayo ay anak ng Diyos, alam natin na minahal tayo ng Diyos, dapat mahalin din natin ang Diyos at lumakad tayo sa Kanyang pag-ibig. Kasi kung tayo po ay hindi lalakad sa pag-ibig ng Diyos, isipin na lang po natin, ilagay po natin sa mababaw na pananaw. Ako po ay anak ni Pastor Rene at ni Sister Zenny. And I really love my parents. At alam ko mahal po ako ng aking magulang. Sa tingin niyo po ba, kapag ako po ay gumagawa ng kasalanan, or sabihin na natin, pasaway, hindi nagiginig sa magulang, laging late umuwi, nagmumura, nagsisinungaling, napapakita ko ba yung pagmamahal ko sa aking magulang? Hindi. Kahit nga utusan ka, tapos medyo nagdabog ka ng konti. Napapakita po ba natin? Mga anak, napapakita niyo po ba ang pagmamahal niyo sa inyong mga magulang? Walang sumasagot. Mga anak, napapakita niyo ba ang pagmamahal niyo sa inyong mga magulang? Hindi tuwing Mother's Day tsaka Father's Day lang ha. Every day. So ganun din po tayo sa Panginoon. Kapag sabi natin, mahal natin ang Diyos, pero pinapakita ba sa ginagawa natin? Sabi natin, mahal natin si God. Sabi natin, we understand God. Pero napapakita ba kung paano tayo lumakad bilang isang Kristiyano? Napapakita po ba natin ang pagmamahal natin sa Diyos? Sa kung ano at paano tayo lumalakad. Sabi po sa 1 John 5, ayan, buksan 1 John 5, verse 1 to 5. So wala po dyan. Buksan na lang po natin sa Sabi po dito, 1 John 5, verse 1 to 5. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth Him that begot, loveth Him also that is begotten of Him. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Verse 4, for whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Verse 5, who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God. So, makikita po natin na ang pag-ibig ng Diyos, ang source natin kung bakit tayo gumagawa din ng mabuti at bakit natin ina-exercise yung love natin. So, bakit importante na mag-exercise or dapat ina-apply? Kasi, sabi ko nga, dahil bago pa tayo nakatanggap sa Panginoon, di ba may mga bagay na tayong ginagawang mali? Na alam natin, nakasanayan natin, na akala natin tama. So, sa isang bagay, sa isang tao na dapat baguhin, mahirap yun. Lalo na kung nakasanayan mo siya or naging hobby mo siya, naging habit mo siya, naging ikaw na yun. Mahirap tanggalin yun. Pero, di ba kapag may isang taong mahal ka, kaya mong baguhin lahat para sa kanya? Kahit yung maling ugali mo, babaguhin mo. Paano pa si Lord? Di mo ba kayang ibigay kay Lord? Lord, minsan lang naman. Lord, ngayon lang naman. Lord, papatawarin mo naman ako eh. Hindi po. Kung totoo po ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nawa gayon din po na maging totoo ang pag-ibig natin sa Diyos. Actions speak louder than words. If we are truly believer in Christ, we must walk
in love. And kaya ko po naman na example bakit walk. Hindi run, hindi kahit ano. Yung walk po, ano yan step by step. It is a progress. It is a moving action with little effort, but kapag padagdag ng padagdag, palayo ka ng palayo, padami ka ng padami ng steps, makikita mo yung sarili mo, malayo ka na sa kung sino ka dati. Basta, simulan mo lang yung isang step. Simulan mo lang umapak. Simulan mong lumakad. So yun po ang ating first point, walking with God. To work out our salvation, the level of walk we must do is to walk in love. Kasi dapat alam natin yung rason natin bakit tayo sumusunod sa Diyos. Bakit tayo naging followers ni Jesus Christ? Dahil ba yung parents ko, believer? Dahil ba believer yung kamag-anak mo? Hindi. Sumunod ka kay Kristo kasi naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos at mahal natin ang Diyos. It is a reminder for us. Kasi minsan sa atin, nadadapa tayo. Sa bawat paglakad natin, nadadapa tayo. Sino na po bang hindi nadapa? Sino pong walang peklat na lang? Sino na lang po ang walang peklat sa legs or sa arms? Meron. Ayan, lalo na nung mga bata tayo, nadadapa tayo. Pero sa bawat pagdapa natin, ang Diyos, ang pag-ibig niya, ang nagtatayo sa atin. And siya ang nagtuturo sa atin na patuloy na lumakad. So tayo po, wag po tayo manghinawa na lumakad para sa ating Diyos. Kasi, babalik tayo Ano ba yung ginawa ni Christ sa atin? Mas mahirap po yung ginawa ni Jesus. Hindi lang po siya lumakad. Lumakad po siya ng may pasan-pasan na krus. At hindi lang po lumakad na may pasan na krus na may kasamang sugat. Masugatan ka nga lang, mahiwa ka nga lang. Baban-aid mo ni. Masakit na, mahapdi. Pero yung sugat sa buong katawan, kaya nyo po bang maglakad na yung buong katawan nyo, sugat-sugat? Mahirap. Hindi ko po kaya yun. Hindi ka nga makagalaw pag may sugat ka sa tuhod. Masakit. Si Jesus, buong katawan, sugat. So yun po mga kapatid, na tayo po ay lumakad sa pag-ibig ng Diyos. We must know our reason why we walk with God. And that is our reason to walk in love. So point number 2, basahin po natin ang Ephesians chapter 5, verse 8. Sabi po dito, Ephesians chapter 5, verse 8. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the world. Walk as children of light. So, point number 2 sa level natin ng walk with God. First, walk in love. Second, walk in light. Hindi po lumakad ng magaan. Walk in light. Lumakad tayo sa liwanag. Ano pong pinapatungkulan nito? Dito, makikita natin na tayo lumalakad because we have the reason, yung first point. Second, we have the identity. We must know the nature of God. Kung sino ba yung sinasamahan nating lumakad. At isang nature ng Diyos, bilang isang banal, ang Diyos ay liwanag. Laging representasyon ng ating Panginoon ang liwanag. Diba? Laging representasyon sa TV, yung liwanag at kadiliman. Ano po ba ang liwanag? Mabuti po ba yun? Mabuti. Yung dilim o kadiliman, kasamaan. Ayan. Laging pinoportray yun sa mga palabas. Pero habang pinapanood ko recently mga palabas, binabaliktad nila. Kung sino yung nasa liwanag, yun yung masama. Kung sino yung nasa dilim, yun yung mabuti. So, pag-ingat-ingatan nyo po ang mga kabataan kapag nanonood po sila. Ayan, turuan po natin sila kung ano ang tama. Ayan, experience ko po yan. So, alam natin na ang Diyos ay banal. Alam natin na ang Diyos ang liwanag. So dito, papasok kung ano nga ba ang Diyos sa ating buhay. Nalaman na natin kung ano ang ginawa ng Diyos, na siya ay Savior, syempre,
kung anong reason at ang pagmamahal niya. Second, dapat alamin din natin na ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay liwanag. Pag po ba pinagsama nyo ang liwanag at dilim, ano po ang itsura? Sabi po ni Pastor William, eclipse. Di mo mawari kung maliwanag o madilim. Kahit anong klase pa yon, madilim pa rin yun. Malabong usapan pa rin yun. Malabo pa din po yun. Ayan. So, sabi po sa 1 John 1, verse 5 to 9, basahin po natin. Ayan. So, 1 John, verse 5 to 9. Sabi po dito, this then is the message which we have heard of him, and declare unto you that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So malinaw na malinaw po dito ang Biblia. Sabi po sa verse 5 that God is light and in him is no darkness at all. At all. Wala pong kadiliman sa ating Panginoon. Tayo po, sa paglakad po natin, alamin natin na God is light. And if we are still living in darkness, something is wrong. Kahit gaano kaliit na darkness yon. Kasi may spot out. Kasi yung light, di ba, sasakupin niya lahat. So, yung light ng ating Panginoon, nagre-reflect sa atin. Kung totoo tayong tumanggap sa ating Panginoon. Malalaman mo na ang isang ilaw ay tunay na ilaw kapag meron siyang liwanag. Aanhin niyo po ba ang fluorescent lamp or light bulb kung walang ilaw? Ano pong gagawin niyo? Itatapon. Aanhin niyo po yung pupundi-punding ilaw. Diba hindi niyo po gagamitin? Ganon din po tayo. Hindi po tayo gagamitin ng Diyos kung pupundi-pundi po tayo. Kung ang aandap-andap po tayo. Hindi ko po sinasabing madali. Mahirap. Kahit din po kaming mga pastor, mahirap. Pero ang tinuturo ng Diyos na dapat ang identity natin, ang magde-declare is God. Si God. Hindi naman po tayo yung liwanag. Hindi naman po tayo yung mabuti. Ang Diyos. Tayo lang po ay reflection ng Diyos. Na tayo ay maging ilaw. Dahil ang ilaw, ang source natin, si God, sa atin lalabas. Paano malalaman ng mundong ito? Sabi nga sa Philippians kanina, perverse and crooked nation. Kita nyo naman po, ano pong nangyari nakaraang eleksyon? Ayan. Excuse me. Ayan. So, noong nakarang election, maraming tumakbo. Merong mga qualified, merong mga hindi qualified. Sabi ko, sasama ang loob ko pag may mga bumoto sa mga artista. Pasensya na po. Kasi, inisip ko, qualifications ng isang empleyado, ang hirap pong maghanap ng trabaho ngayon. Kailangan college graduate ka, kailangan may degree ka, kailangan board passer ka. Ang hirap pong matanggap sa trabaho, pero bakit sa Senado, kahit sino pwede? Kaya medyo masama yung loob ko. Pero, buti na lang po, sa awa ng Diyos, yung mga nakapasok, lesser evil. Hindi ko masasabing, pwede na. Ayan. Pero kasi si Lord pa rin po nagtatalaga. So, back to that. Yung identity natin kay God. Naranasan ko na rin po na may tinatawag na, career identity crisis. Ayan. Career identity crisis. So, sa mga
magagraduate pa lang, madadaanan nyo to. Career identity crisis. Di ko alam kung napagdaanan na po ng mga iba sa atin na matatanda na. Pero naranasan ko po na ano ba talagang gusto kong gawin? Ano ba talagang gusto kong trabaho? Ano ba talaga? Kasi may dumating sa panahon na nagtatrabaho tayo para magtrabaho. Yung nagtatrabaho ka para mabayaran mo yung kailangan mo, para yung sinasabi ni pastor, yung nagtitinda ng pandesal, nagtitinda siya ng pandesal para magtinda ng pandesal. Yung parang ganon. So, anong purpose? Anong worth? So, yung identity, nawawala. So, ganon din tayo sa Christian life. We must know our identity. Bakit nga ba ako sumusunod kay Christ? Anong purpose? Bakit nga ba ako naging Kristiyano? Anong purpose? Bakit? Naging Kristiyano ako para mag-attend sa Sunday school? Naging Kristiyano ako para mag-attend lang sa church? Naging Kristiyano ako para kumanta lang sa choir? Naging Kristiyano ako para mag-preach? No, we are Christians because we follow Christ. Ulitin ko po, we are Christians because we follow Christ. Meaning ng follow, kahit gusto mo to o hindi mo gusto, you follow Christ. Naranasan niyo na po ba yun? Na kahit anong sabihin ng Diyos, gusto mo man o hindi, kailangan mo sundin. Lalagay ko sa mababang pananaw. Gusto mo man o hindi, yung inuutos ng boss mo, gagawin mo pa din. Kasi inuutos ng boss mo. Pero paano kay Lord? Mabait naman si Lord, maintindihan naman niya. Tipo. Sabi po, if any man, sabi po doon, sabi po doon sa verse, di ba? If anyone wants to follow me, deny himself daily. Sabi niya, deny himself daily. Sabi niyo nga po sa katabi niyo, deny himself daily. I-deny mo daw yung sarili mong gusto. I-deny mo daw ang sarili mo. Ang hirap po nun. Pastor RJ, saan po kami lulugar? Sabi po, ang mga tinuturo ngayon, go with the flow. Sundin mo ang nasa puso mo. Mga kapatid, hindi po lahat ng nasa puso natin ay tama. Binigyan tayo ng Diyos ng isip para pag-isipang maigi kung tama o mali. Kaya kung mapapansin nyo, yung puso nasa ilalim ng isip. Nilagay ba ng Diyos ang puso dito? Hindi. Bakit mas mataas ang isip? Kasi dapat siya yung nagli-lead. Siya yung mag-guide. Ang nararamdaman, minsan tama, minsan mali. Pero, let us process. Diba? Sabi kanina dun sa binasa natin, sa Ephesians. Balikan po natin. Ayan. Ephesians 5. Verse 15. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Not as fools, but as wise. So kapag tayo po lumalakad sa liwanag, meron po tayong, di ba kapag alam niyo pong may na-realize kayo, ang Tagalog niya, naliwanagan ako. Kapag may na-realize po kayo, di ba? Naliwanagan ako. So, as we walk in light, yung wisdom na kailangan natin sa araw-araw ng buhay natin, nararanasan natin. Minsan lang talaga, hindi tayo lumalapit kay Lord. Hindi tayo nag-walk towards sa light. Kasi alam nating maliwanag si Lord. At galing tayo sa dilim. As we walk towards to God, pawala ng pawala. Napapansin niyo po kapag merong isang ilaw, kapag palayo ka ng palayo sa ilaw, palaki ng palaki yung shadow mo. Pag palapit ka ng palapit sa ilaw, yung shadow mo bilog na lang, malit na lang, natatapakan mo na lang. So habang lumalapit tayo sa Diyos, lumiliit yung dating identity natin. Nawawala yung masamang identity natin. Pero kapag lalayo tayo sa Diyos, lalong lalaki yung identity natin. It's all about our walk. Kaya ko po tinawag na walk, kasi pag naglalakad, mas masayang naglalakad ng may kasama. Pag naglalakad kang mag-isa, parang iba ata yun. Pero mas masarap maglakad ng may kasama, at lalo na kung kasama nating ang Panginoon at patungo tayo sa liwanag ng ating Panginoon. So, mga kapatid, lagi po nating tatandaan na importante na tayo ay lalakad sa pag-ibig at lalakad
sa liwanag. Idagdag po natin, Romans 12. Excuse me po. Romans 12, verse 1 to 2. Para po sa point po na number 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sabi po dito, which is our reasonable service. Ano po ba ang mas magandang handog sa ating Diyos? Ang handog na walang pintas o handog na buong puso natin na binigay sa ating Panginoon? Sabi po dito, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God. Itanong po natin sa ating mga sarili, acceptable po ba ang handog natin sa ating Panginoon? Acceptable po ba kayo sa ating Panginoon? Diba tayo, may mga sarili tayong standards. Minsan may tao tayong tanggap, meron taong ayaw natin. Tanong, katanggap-tanggap po ba tayo sa Panginoon? Katanggap-tanggap po ba tayo pag humaharap tayo sa Panginoon? Alam ko naman po na hindi tayo perfect. Kaya nga po tuwing pag may service po tayo, meron po tayong prelude to offer everything to God. Na ibigay natin sa Diyos, ang dalahin natin, nagkasala tayo, na naisip natin, nagawa natin, we acknowledge that we are not good. We acknowledge that we are sinful. And after that, are we acceptable or are we prideful? Acceptable po ba ang ating service sa ating Panginoon? So, as we walk with God, we know, makikilala natin ang ating sarili na, oo nga, hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil sa Diyos, naging karapat-dapat po tayo. So, yun po ang ating point number 2. So, point number 3. So, unang point sa level po natin sa ating walk with God, sabi po, walk in love, which is our reason, walk in light, which is our identity, then lastly, our third point, walk in the Spirit. Please open our Bibles in Galatians chapter 5. Basahin po natin ang verse 22 to 25. Ayan. So kung nyo na po nakita, sundan na lamang po ninyo mata. Galatians 5, 22 to 25. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Verse 23, meekness, temperance, against such there is no law, and they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. So ang last point po natin sa topic po natin sa walking with God, the levels of walk, walk in love, walk in the light, and lastly, walk in the Spirit. Kasi after po na malaman natin ang rason, after po natin makita ang ating identity, saka po tayo magkakaroon ng result, which is yung fruit. Tinanong ko po kayo kanina kung nag-exercise po kayo. Ano po ba ang resulta ng exercise? Kapag bumaba ang timbang. Ayan. Ako po, 65 kilos po ako. Hindi na po bumaba. Tumaas na ng tumaas. So, nag-exercise tayo para bumaba. Yung timbang, may mabago. At meron tayong hinahanap na
resulta. At bilang isang Kristiyano, hindi lang tayo nakikinig, dapat merong resulta. Dapat merong bunga. Paano po natin malalaman ng isang puno ay isang puno ng mangga? Kapag meron po siyang apple? Hindi. Pag meron siyang apple, mango. Ayan, kidding aside po. Pag meron siyang mangga, ayan, meron po bang isang puno, naranasan nyo na po ba? Natutulog kayo sa hating gabi. Tapos may sumigaw, sumigaw. Tapos lumabas ka. Tapos nakita mo sumisigaw yung puno. Sabi niya, mangga ako, mangga ako, mangga ako. Meron po bang ganon? Wala. Walang puno na magsisigaw na siya ay isang puno ng mangga, na siya ay puno ng aratilis, puno ng duhat, and so forth. Paano nyo po malalaman kung sila ay ganong klaseng puno? Bunga. Hindi niya kailangang magsalita. Nakikita sa kanyang bunga. Kung totoo po tayong Kristiyano, hindi natin kailangan magsalita. Very important po yung pag-share. That's a talk. Pero mas importante ang walk, ang bunga. Diba nga madalas, sabi nila, sa isang preacher o sa isang boss o sa isang leader, walk the talk. Hindi pwedeng puro salita lang. Dapat merong gawa. At yung gawa na yun yung bunga, mga kapatid. Ito po yung pinakamahirap na part. Kasi sa lahat ng binasa po natin, ulitin po natin, kung babasahin po natin, yung Galatians 5, sabi po dito, the fruit of the Spirit is love. Pasok po ako dyan, pastor. Mapagmahal po ako. Joy. Masayahin po ako, pastor. Peace. Pastor, mapayapa po ako kahit ako po ay ginugulo. Sabi dito, long suffering. Sino pong mapagtiis po dito? Naghihintay ka nga lang ng jeep o mga 5 minutes, 10 minutes, wala pang dumadaan, nagagalit ka na. Long suffering. Gentleness. Mahinahon. Pag ako po minsan nagagalit, tumataas ang aking boses. Kahit di ko po sinasadya. Goodness, ayan, iba't ibang klaseng goodness. Faith, meekness, temperance, and so on and so forth. Yun po ang bunga ng Espiritu. At ang bawat bunga ay iba-iba. Iba sa iba, magkakaiba po sila. Ang gusto ng Diyos, magkaroon po tayo nun lahat. Meron kang love, yes. Meron kang joy, yes. Pero, i-pursue po natin na magkaroon po tayo ng lahat ng ito bilang bunga natin, bilang isang Kristiyano. Mahirap po kasi mag-share kung hindi po nakikita ng tao sa atin yun. Mahirap po mag-share. Kilala ko nung tao, alam niyang magalitin ka at mainit ang ulo mo. Tas, uy kapatid, kamusta? Mababago mo kaya. Masisharean mo kaya siya. Kaya, uunahin natin sa ating sarili. Kung tayo gusto natin mag-share sa iba, lalo na sa mga mahal natin sa buhay, tingnan muna natin ang ating sarili. Sabi nga sa Bible, examine yourselves. Examine. Di naman niya sinabing, sige lang, examine. Tignan natin mabuti kung talaga ba tayo ay Kristiyano. Tingnan po natin. Kasi minsan hindi po natin napapansin. Minsan, kailangan pa ng ibang tao para sabihin na may mali tayong ginagawa. Tama po yun? Sa Bible nga, minsan sabi niya yun eh. Yung sarili mong muta, nakikita mo ba? Hindi. Kinukutsa natin ng iba o ginajudge natin yung iba, pero mas malaki pala yung muta na meron tayo. Madali tayong manghusga. Madali tayong magsabi ng masama sa iba. Tayo ba? So tayo po, sa paglakad natin sa Panginoon, kailangan natin nung fruit. Walk in the Spirit. Dagdag ko po dito sa point number 3. Basahin po natin ituloy po natin yung Ephesians 5, verse 16 hanggang 18.
Buksan niyo po muna yung Bible niyo po. Ayan po, kung inyo na po nakita. Sabi po, Ephesians 5, verse 16, redeeming the time because the days are evil. Wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit. Dito po sabi dito, be not drunk with wine wherein is excess. Ano po bang nangyayari sa isang tao pag po siya ay nakainom ng marami? Sino na pong naka-experience? Ako po, hindi. Tubig lang po iniinom ko, tsaka juice, tsaka coke. Nakita nyo na po ba silang lumakad ng tuwid? Minsan nga, nag-i-English, gumagaling mag-English kapag nakainom sila eh. Di ba? Pero ano po ba ang ibig ko pong patungkol dito? Hindi po sa pag-iinom. Kung tayo ang isang tao nagbabago dahil umiinom siya, nagbabago siya. Ganon din ang tao. Pwedeng magbago kapag napuno po tayo ng Espiritu ng Diyos. Kung kaya natin magbago sa masama, kaya din natin magbago sa mabuti. Huwag po tayong mag-self-pity. Masama na ako, ganito na ako, pinalaki, ganito na lang ako. Sabi kasi ng nanay ko, ganito na lang ako. Hindi po. Hindi po ang tao o ang kasalanan ng magdidikta kung sino tayo, ang Diyos. At kung gusto po natin magbago at gugustuhin nating magbago, kailangan nating mapuno ng Espiritu ng Diyos. And yun pong sinabi na drunk wine wherein is excess, it is an addiction. Hindi lang po sa alak, hindi lang po sa masasamang bisyo, kung ano po ang bagay na ginagawa natin in excess, more than of God, it is an addiction. Mas 8 hours po akong nanonood sa YouTube, 8 hours po akong nag-scroll sa Facebook, 2 hours po akong nag-like, share, comment, subscribe. Nakakalimutan natin magbabad sa Panginoon. Kung tutusin, ang modern drunkenness, hindi na po yung literal na happy-happy, iinom, bisyo, hindi na po. Ang modern drunkenness sa panahon natin ngayon, cellphone. Sa bata, pag pinalagay niyo po sa cellphone yung bata, tanggalin niyo po yung cellphone, anong gagawin ng bata? Iyak, mahirap. So, para tumahimik, babalik mo. Mahirap po yun. Modern drunkenness. Invento ko lang po yun ha, huwag niyo pong i-share. Sa akin lang po yun. Na ang anything that we do in excess, hindi siya mabuti, at hindi sa Panginoon, hindi po. Hindi po tayo magiging mabuti at wala po tayong magiging bunga. Kaya naman po, para magkaroon tayo ng bunga, kailangan natin pagsumikapan na lumakad sa Panginoon. Kaya po yun po ang ating tema at mensahe sa umagang ito, paglakad. Ang tanong ko po sa bawat isa, tama po ba ang paglakad natin sa Panginoon? Or gumigewang? Or tumigil? Mahirap po pag tumigil. Or tumalikod? Lumakad pabaligtad? Kailangan po nating lumakad sa Panginoon. Kasi as we grow, dapat meron po tayong growth. Hindi lang dapat tayo tumatanda sa edad, lumalaki at lumalago nawa tayo sa ating pananampalataya. Mahirap pong, ang sabi nga ni Pastor William, tumandang bonjing. Yung matanda ka na, nagchuchupon ka pa. Guilty ako doon. Ayan. Mahirap po yun. Ako po kasi, nung bata po ako, yung ibang bata, uminom na ng gatas sa baso. Kasi matanda na sila. Ako po, hindi po ako agad uminom sa baso. Mga ilang taon ako nun? Mga 6 na ata ako, nagchuchupon pa ako.
O pag nakita nyo si Pastor Ajay nagchuchupon, anong masasabi nyo? Di ba? Weird. Mali. Ganon din tayo, Kristiyano. Ang tagal na nating Kristiyano, ganyan ka pa din. Tanungin nyo sarili nyo. Ang tagal mo ng Kristiyano, ganito ka pa din? Walang bunga? Walang identity? Kapatid, di ko naman po minamadali ang bawat isa. May kanya-kanyang pacing ang isang tao. Kaya ang tinalakay natin, walk. Mabagal. Mabagal na proseso. Ang mahalaga, meron po tayo sa kalagitnaan ng proseso, meron tayong progreso. At dapat yun po yung atimin natin bilang isang Kristiyano. Lalo na po sa atin kung matagal na po tayong Kristiyano. So, let us be reminded that walking with God, there are levels of walk. Walk in love, which is our reason. Walk in light, which is our identity. And walk in the Spirit, which is the fruit that identifies us as true believer of Christ. Sa pagsasara po natin, sa conclusion po natin, we are a working progress. We need to develop our disciplined walk. Sabi ko po dito, disciplined walk. Meron pong pagkakaiba kapag sa exercise. Meron pong tinatawag na motivation and discipline. Motivation meaning excited ka, gusto mo, ganado ka. Mag-exercise kasi motivated ka. Paano pag nawala yung motivation? Paano kapag bad trip ka? Paano pag pagod ka? Paano pag stress ka, puyat ka? Mag-exercise ka pa ba? Ganun din sa faith natin. Ano man ang season na meron ka, pinagpala ka, nagkasala ka, nasa pagsubok ka, walk with God. Sa anong season ng buhay mo, motivated ka man o hindi, it is a discipline. Mahirap. Mahirap pong maging isang disiplinadong tao. Lalo na kung may babaguhin tayo sa ating sarili. Pero, ang discipline, kaakibat niya po is consistency. Pwedeng disiplinado ka sa liit-liit, pero kung yung liit-liit na yon nag-compile, lalaki. Kailangan lang magpatuloy. Kaya po sa atin bilang isang mananampalataya, we are a working progress. We need to develop our disciplined walk with God. Bakit? To become an overcomer, to become a witness, to become fruitful, and to honor God with our lives. Yung last point po, yun yung pinaka-goal ng isang Kristiyano. To honor God with our lives. Mga kapatid, gusto niyo po bang i-honor ang ating Panginoon? Tanong niyo po sa katabi niyo, gusto mo bang i-honor ang Diyos? Tara na't lumakad ng may pag-ibig, ng papunta sa liwanag, at ng may bunga sa ating Diyos. Kung gusto po natin na i-honor ang ating Panginoon, isasara ko ulit po sa verse kanina. Philippians 2, verse 16, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Nawa mga kapatid, pag dumating ang ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay nagagalak. Dahil ang ating ginawa ay para sa Kanya, para Siya ay purihin. Tayo pong lahat ay tayo po manalangin. Panginoong Yesus, salamat po, o Amang Diyos na nasa langit. Salamat po sa inyong salita, sa paalala sa amin, O Diyos. Na Panginoon, hindi po natatapos na kami po ay nakakilala, naligtas, tumanggap ng iyong kaligtasan, Lord. Nakaunawa ng iyong pag-ibig. Na tunay nga po, Lord, kami po ay makasalanan. At sa kabila nun kami po ay inibig ninyo. Na Lord,
bilang isang tunay na Kristiyano, turuan niyo po kami papaano lumakad. Turuan niyo po kami na lumakad sa aming lakbayin bilang isang totoong Kristiyano. At ang goal po ng aming buhay ay kayo po ay maluwalhati sa amin. O Diyos, patawarin niyo po kami na may mga pagkakataon na kami po ay nakakalimot. May pagkakataon mas inuuna po namin ang aming sariling lakad, aming mga sariling kagustuhan, ang aming mga sariling nasain sa buhay, na minsan nakakalimutan po namin kayo. Kaya o Diyos, sa inyong mensahe sa araw na to, ipaalala niyo po sa amin kung papaano po kami naligtas, kung papaano po kami nakakilala, at kung bakit kami nagpapatuloy na maglingkod sa Diyos na buhay. Lord, kumilos po kayo sa amin. Baguhin niyo po kami. Tabasin niyo po kami tulad ng isang halaman upang lumago ang inyong mga bunga sa amin. At Panginoon, dalangin po namin na isang araw na kami haharap sa inyo, marinig namin, "Well done, thou good and faithful servant." Gaano man kaliit o gaano man kalaking gawain, o Diyos, nawa gawin po namin ito para sa inyo at para sa inyong kalwalhatian. Salamat sa buhay ng bawat isang narito. Pagpalain niyo po nawa. At nawa, sa paglabas po namin mamaya sa 4 na sulok ng simbahan nito, Panginoon, lumakad kami sa inyong kalooban. Tumugon kami sa inyong panawagan. At Lord, alam po namin hindi madali. Hindi namin kaya. Pero dahil kasama namin kayo, hindi niyo po kami iiwan at hindi niyo po kami pababayaan. Pagpalain niyo po nawa ang buhay ng bawat isang mananampalataya na narito ngayon, O Diyos, na kami po ay lumago at tumibay sa aming pananampalataya sa inyo. Salamat, O Diyos, na tunay ang kalwalhatian ay sa inyo lamang. At ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Nakakaupo na po ang bawat isa.